at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about this? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me Gago and Mangmang in one of his interviews. So when was that? During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. So, at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why? Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending because one... No. Yeah. You are not supposed Yes. to defend me. Yes, sir. Because if as I it said... is true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. Yeah. But he admitted that he did not do anything. Yun na nga, that's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you will read that context, How would I even the defend act you? of doing it Sandali, is the one that is gago, muna di ba? Yung ganon, not necessarily the person eh. Sabi ko nga sa'yo, kung kinurek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we are hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again, sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalitan, hindi ikaw ang ginagago. Ikaw ang ginagago. Ang sinasabi ko rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually hindi sa tao eh. Kung hindi yung act na, halimbawa wala tayong ginawa o kaya sinabi natin. Kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na hindi man lang tiningnang mabuti saan ba nang galing itong narrative. Ngayon, i-explain ko nga sa'yo, Commodore, ito yung nangyari doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw na ma-informahan natin ng tao na sa ngayon hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin
pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. Because pag napatala na natin yun at ginugel nila, o talaga palang merong West Philippine Sea. Hindi lamang dahil sa nandun, gumawa na tayo ng batas. Because, Mr. Chair, that is preparatory para maipatala na nga natin eh. Kaya lang natatagalan talaga. Ganon siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, Commodore, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, ginugoogle, wine-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na nirehistro na gawa lang ni Congressman Paduano, hindi po niya makita. So nagkakaroon ng confusion doon. The tendency to be misinformed proceeds from the fact na hindi pa talaga na ipatala, sir. That's the only point. Mr. Chair, ngayon, kung babalik po sa Google, YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you're not doing anything to control this. So, ang daming, ngayon, nagbabas sila sa akin, si Marcoleta, pro-China. Ngayon, may lumitaw na naman through your platform. Lahat po ng senador na kagrupo ni ganito, lahat po sila ay pinopondohan po ng China. Nandito ngayon. I will show it to you before you leave, sir, na lumilitaw na naman dito. So kasama po ako doon sa grupo na yon na pinipinance ng China. Ganun po eh. So it becomes now an election misinformation that will impact on the credibility of the election. Maaring mamislead po na naman ang mga tao. Yun po yung ating gustong ayusin, yung misconception and misinformation. Lumitaw lamang po kasi sa kawalan ng information na hindi pa po natin naipatala, Commodore. Hindi pa nakatala talaga officially. Tayo-tayo po, walang problema eh. Kung tayo-tayo lang. Sapagkat yung bahagi na yun ng ating karagatan, may pangalan man yan o wala. Sabi ko nga sa iyo kanina, tayong dalawa ilaban natin yun hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yun at walang makakapagpabago doon. Ang problema, nagkakagulo tayo because of that misconception. Walang masamang tinapay doon, Mr. Chair. I want to explain that. Ngayon, ako nagpapasalamat ako sa iyo at sinabi mo ngayon at naliwanagan na hindi mo pala sinabi yung I am a traitor. So salamat kahit nahuli. Sabi nga natin, Mr. Chair, huli man daw at magaling, nayahabol din. Kaya lang ang problema ko ngayon, Mr. Chair, yun pong kumakalat na akala nila sinabi mo. At lumaki nga, sapagkat siguro, dahil medyo nasaktan naman ako, nakapagsalita ako ng wag nating depensa ng sariling atin na magiging emotional tayo o kaya nagpapakagago tayo. So, kaya lumaki ng lumaki dahil lamang doon. But the context, Mr. Chair, the context is gusto nating huwag gamitin ang misconception or misinformation, lalo na ng mga vloggers, sa lahat po ng bahagi o aspeto ng ating buhay. Ang West Philippine Sea ay atin, Commodore. Yes. Because this is the exclusive economic zone of the country. And there is no changing that fact. Kahit anong magbali-balig rin natin ang mundo natin, atin ito. Kaya lang ipatala po natin yung pangalan para po hindi gamitin sa misinformation. Mr. Chair, thank you very much. Well, I think we have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree? Yes. So next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi sila mga ganyan eh. Para hindi ako apektado. Yan ang ko. Yes, Madam Tikia. Mr. Chairman, I would just like to, with the indulgence of the chair and the members, I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. In my testimony the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines, but I'm not makapili. He labeled several people as being makapili, and ako po'y apo ng isang guerrilla. So I took offense on that,
and I stopped following him. Ang nangyayari ho kasi reverse ngayon eh. Pag ang tao nasa gobyerno, nililabel ka as being makapili, just like that. And you know the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese journalist. That doesn't make me makapili. That doesn't make anyone makapili. So, wag sana po natin dadalhin yung usapan sa kine-question yung katauhan ng tao. That's why I never followed him. I used to follow him. I used to question him. But after labeling me as makapili, na hindi po, alam na alam ng karamihan ng kaibigan ko, ako nag-decide na sana ako sa ibang bansa, pero umuwi ako. Pero for a man in uniform to call me makapili, that's insulting. Yun lang, sir.